Ang isa pang tagasuri, dapat, si Count Garrison, ay wala sa kanyang tamang pag-iisip, at nahulaan niya na si Sir Raymond ay mabilis na mabibigo. Tiningnan ng protagonist ang pasyente ng detalyado at napagtanto na mayroon siyang mga bed sores. Natuwa siya at siguradong papasa siya dahil mapapagaling niya kaagad ang pasyenteng ito. Nagtaka si Count Garrison kung bakit tuwang-tuwa si Raymond, dahil patuloy na lumalala ang bedsore, na walang katapusan ang pagugat ng kanilang laman, kahit na gumamit ng heal. Ito ay isang sakit na hindi lamang maaaring gamutin ng bidagdag rank healer, ngunit pinagtibay niya iyon. Nagpasalamat sa kanya ang protagonist at nagpas siyang umalis muna. Habang papaalis ang protagonist, iniisip nila kung hindi alam ni Raymond kung ano ang problemang sakit, bed sores na dapat harapin. Tinanong niya kung maaaring nabaliw si Raymond pagkatapos ng matinding kawalan ng pag-asa na kinaroroonan niya. Nang maglaon, nakipag-usap ang protagonist sa pamilya ng pasyente, at tinanong ng lalaki kung mapapabuti pa ang kanyang ama. Nais munang tingnan ng protagonista ang kanyang ama, at pinagtibay at hiniling ng lalaki na pumunta siya sa ganoong paraan, at pumayag siya. Hindi nagtagal ay pumunta ang protagonist kung saan nakahiga ang lalaki, at may naamoy siyang mausok. First time niyang maamoy, humingi ng paumanhin ang anak ng pasyente, dahil alam niyang baka mabaho ang lugar na ito, pero okay naman ang protagonist, dahil mahina ang kalusugan niya. Kaya ito ay inaasahan, at inakala niya na maaaring siya ay nagdusa ng husto. Ipinaliwanag ng lalaki na ang kanyang ama ay nakabitin doon, at siya ay humanga, dahil ang lahat ng iba pang mga healers ay nakasimangot nang makapasok sila sa silid. Paliwanag ni Raymond, hindi makagalaw ang kanyang ama. Pinagtibay at ipinaliwanag ng lalaki na mahina siya dahil sa katandaan at matagal nang nakahiga sa kama. Alam ng protagonist na ito ang karaniwang sitwasyon para sa isang taong may bed sores, kaya gusto niyang tingnan ang kanyang sugat. Ipinaalam ng lalaki sa kanyang ama na iikot siya para ipakita kay Raymond ang mga sugat ng kanyang ama. Ang protagonist ay nag-aalala dahil ang matanda ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan, ngunit mabuti na lamang at hindi nalantad ang kanyang buto, kaya responsibilidad niya pa rin na gamutin siya. Nagtanong ang lalaki kung ano ang hitsura ng sugat, at sinabihan siya ng protagonist na huwag mag-alala, dahil puputulan niya ang hindi maganda na bahagi at tutulungan siyang lumaki ang bagong laman. Ipinaliwanag ng lalaki na ang ibang mga healers ay nagsabi rin na tutulungan nila ang mga bagong laman na lumaki gamit ang gumaling. Ngunit lumala ang kalagayan ng kanyang ama pagkatapos noon. Gayunpaman, ang protagonist ay hindi nagulat, dahil ito ay isang pressure ulcer, dahil kung ang pasyente, na hindi maaaring baguhin ang kanyang posisyon sa kanyang sarili, ay patuloy na nagsisinungaling, ang sugat ay magaganap dahil sa pressure. Ang protagonist ay malugod na ipinaalam sa lalaki na hindi ito mangyayari sa oras na ito, dahil mayroong isang simpleng paraan upang malutas ang problemang iyon. Natuwa ang lalaki, ngunit agad siyang nagulat. Ipinaliwanag ni Raymond na bago siya kailangang magsagawa ng operasyon upang putulin ang patay na tisyo at ilantad ang impeksyon, ang lalaki ay nagtaka kung ano ang operasyon, at ang protagonist ay ngumiti at hiniling sa kanya na magtiwala sa kanya. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga materyales na kinakailangan upang maisagawa ang operasyon ay inihanda, at siya ay tumingin sa kanyang mga estatistika window at nagulat, dahil ang kanyang mga pandama ay tumaas sa 18 nang hindi niya namamalayan. Sa mga estatistika na ito, alam niyang siya ay medyo kahanga-hanga, isinasaalang-alang na siya ay isang baguhang residente, at kung siya rin ginamit ang surgeon maliksi kamay, ito ay magiging isang piraso ng cake upang harapin ang patay na tisyo. Gusto niyang ilantad ang itim, bulok na tisyo, ay extract ang dilaw na discharge, at sa huli, gagamit siya ng mga herbs na may natural na antibiotic effect para ma-sterilize ito ng husto. Hindi nagtagal ay natapos na siya, at tumalikod kaya nagtanong ang anak ng pasyente kung tapos na. Pinagtibay ng protagonist na naging maayos ang unang round ng paggamot, kaya inutusan niya ang lalaki na sundin ang itinuro sa kanya mula ngayon. Maingat na sinabi ng lalaki, at inutusan siya ng protagonist na paminsan-minsan ay baguhin ang posisyon ng pasyente. Ito ay nalitaw sa kanya, at ipinaliwanag ni Raymond na ang bed sores ay maiiwasan sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng posisyon, na ikinagulat niya. Higit pa rito, ang impeksyon ay nangangailangan pa rin ng karagdagang paggamot, kaya tiniyak niya sa lalaki na mananatili siya roon at tutulong sa impeksyon hanggang sa siya ay gumaling. Nagpasalamat sa kanya ang lalaki.
Kaya nanatili roon si Raymond habang ginagamot ang impeksyon at paulit-ulit na binabago ang posisyon ng pasyente. May kamalayan ang pasyente, at ginabayan siya ng protagonist sa pagbabago ng kanyang posisyon. Hindi nagtagal ay binati siya, dahil tuluyan na siyang gumaling. Nagpasalamat ang pasyente at ang kanyang anak. Yumuko si Raymond sa kanya at ipinaliwanag na kahit isang bidagdag rank healer ay nabigo na gamutin ang kanyang ama, kaya naisip niyang baka kailanganin niyang sumuko dahil hindi nila kayang bayaran ang mga healers na mas mataas ang ranggo kaysa sa kanila. Ang lalaki ay nagpasalamat at nagpahayag ng kanyang taos-pusong pasasalamat sa mainit na pakikitungo sa kanyang ama. Gayunpaman, tumanggi ang protagonist, dahil wala itong ginagawa kung ano ang dapat niyang gawin bilang isang manggagamot, at itinuro niya sa kanya na kung gagawin niya ang itinuro niya sa kanya, hindi na makakaranas ng bed sores ang kanyang ama mula ngayon. Nang maglaon, nagulat si Count Garrison nang matuklasan na si Raymond ay gumamot ng mga bed sores at nagtaka kung paano niya ginawa iyon. Gusto ng ginang na siya mismo ang makakita nito, dahil ang pasyente ay ganap ng gumaling na may bagong laman. Napag-alaman nilang kaakit-akit ito, at inaakala nilang nangangahulugan ito na wala silang katwiran para ay disqualify si Raymond. Iniisip ni Count Garrison kung ano ang dapat niyang gawin at kung paano niya ito ipapaliwanag sa ika-4 na reyna. Gayunpaman, mahalagang pag-usapan ang ranggo na dapat nila kay Raymond. Ang kanyang takong ay hindi man F-rank, ngunit dahil kaya niyang gamutin ang mga bed sores na mahirap gamutin, kahit para sa isang bidagdag rank healer, naisip niya kung ano ang dapat nilang I-rank sa kanya, dahil pinagaling ni Raymond ang sakit sa bidagdag category, gusto nilang bigyan siya ng abdagdag rank, o tinanong kung dapat ba nila siyang bigyan ng A. Gayunpaman, ito ay katawa-tawa, at iniisip niya kung paano sila makakapagbigay ng bidagdag na may ranggo sa healer na ang pagpapagaling ay hindi man lang F-rank, ngunit hindi man lang sila makapagbigay, siya ay isang F-rank. Tinanong nila si Count Garrison para sa kanyang opinyon, at nawalan siya ng imak. Halos naisip ni Count Garrison na angkop ang D-rank, na ikinagulat ng isa pang healer, dahil napakababa ng ranggo na ito. Gayunpaman, may paliwanag na si Count dito, kahit na pinagaling ni Raymond ang masalimuot na karamdaman gamit ang mga sinaunang pamamaraan, ngunit ang kanyang pagpapagaling ay F-rank o mas mababa, kaya kahit na may mga dagdag na puntos, hindi man lang siya makapagbigay ng kahit na ano na mas mataas sa D-rank. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang ibang mga healers, dahil ang isang bidagdag rank, ang sakit ay gumaling, kaya masyadong maliit ang katwiran para sa mababang A-rank na iyon. Ang mga healers ay nag-aalala na ang sponsor ni Raymond, si Count August, ay hindi magiging masaya sa resultang ito. Gayunpaman, nagalit si Count Garrison dahil ang pagsusulit ng doktor ay nasa ilalim lamang ng Healing Tower, kaya walang karapatang makialam si Count August. Inakala ng manggagamot na ito ay para lamang kay Count August, ngunit iniisip kung ano ang gagawin niya para sa prinsesa at sa hari. Iniligtas ni Raymond ang isang prinsesa na kahit ang A-rank healer ay hindi na iligtas. Kaya't kapag nalaman nilang sinadya nilang binigyan siya ng D-rank, kakaiba ang iisipin ng hari at tatanungin sila ng dahilan, kung ano ang kanilang sasabihin. Nag-alala si Count Garrison dahil gusto niyang magmukhang mabuti sa ika-4 na reyna, ngunit hindi rin siya makapinsala sa hari, kaya't iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya iminungkahi ni Count Garrison na makipag-ugnayan sila sa kabisera ng imperyo at tanungin sila. Nag-aalala ito sa kanila, habang pinag-uusapan niya ang tungkol sa punong tanggapan ng Healing Tower. Ang Cross Alliance Empire ay isang alyansa sa 10 lupain, at ang kinatawan ng imperyo ng 10 lupain ay nananatili sa kabisera, at naroon din ang punong tanggapan ng Healing Tower. Inakala ni Count Garrison na kung ito ang kanilang pasya, kung gayon maging ang hari ay hindi makapagsalita ng anuman. Sumang-ayon silang lahat, dahil ito ang pinakaligtas na opsyon para makagawa ng tamang desisyon. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng tugon mula sa kabisera at nabigla, dahil ikaw itong rank, nag-aalala ang healer, nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng ranggo na ito, dahil hindi pa niya narinig iyon dati. Tinanong niya kung ang ibig sabihin nito ay hindi tiyak at inakala na kahit na ang kapital ay nahirapan dito. Natutuwa ito Count Garrison, dahil itinuring niyang pareho ang hari at ang ika-4 na reyna ay hindi makakapagsabi ng anuman laban dito. Kaya't iniisip niya kung ang ibig sabihin nito ay habang papasa si Raymond bilang isang doktor, hindi opisyal na tatanggapin ng Healing Tower ang kanyang pamamaraan.
Kaya inakala ni Count Garrison na ito ang pinakamahusay na solusyon, at inutusan ang iba pang mga healers na ipahayag si Raymond bilang U-rank healer. Para sa unang ranggo ng U ay ginawa sa kasaysayan, na nagpasimula ng isa pang alon ng tsismis, at lahat ay nagtaka kung ano ang kanyang ranggo, dahil hindi nila ito narinig at kung ito ay bago. Ang ilan sa kanila ay tinutuya ang ranggo na ito dahil inaakala nilang nangangahulugan ito na kulang ito sa hindi pinahahalagahan. Akala nila, dahil nakuha ni Raymond ang certificate with tricks, hindi man lang siya worth of a rank. Lahat sila ay pinagtatawanan siya dahil sa tingin nila ito ang ranggo na nararapat sa kanya mula sa araw na iyon. U ang sulat na karaniwang simbolo ni Raymond. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang isipin ng mga tao si U na may ibang kahulugan. Nangangahulugan ito na hindi mahahawakan o ultimate sa tuktok ng S-rank at SSS rank, ito ay isang ultimate rank. Tinalo pa nito ang Transcendent rank, ngunit ito pa rin ang kwento para sa malayong hinaharap. Nang maglaon, natanggap ng protagonist ang kanyang resulta at natuwa dahil nakapasa siya sa pagsusulit. Nagsimula siyang umiyak sa tuwa nang sa wakas ay ginawa niya ito, at naging opisyal siyang doktor. Ang kanyang mapurol na buhay apprentice ay tapos na ang ibig sabihin ay wala ng gulay na sopas at tinapay, kundi steak na lang sa hinaharap. Sinindihan niya ang palito ng posporo at natuwa dahil hindi na niya kailangang makitang doktor ang Dalbellan Clinic na iyon. Kaya gusto niya itong sunugin. Biglang sumulpat si Hansen at nagtanong kung anong ginagawa niya. Ikinagulat nito si Raymond, at nilinaw niyang wala lang at nanlalamig siya. Gayunpaman, hindi ito maintindihan ni Hansen, dahil tag-araw na, at nagpa siya si Raymond na baguhin ang paksa at naalala na pumasa din siya. Sumang-ayon si Hansen at ipinaliwanag ang C-rank nito. Kaya naisip ni Raymond kung ano ang kanyang gagawin mula ngayon, at kung makakakuha siya ng trabaho bilang isang tunay na doktor. Hindi sigurado si Hansen, at ipinaliwanag na tinawag siya ng Maple Clinic para sumali. Ang Maple Clinic ay isa sa nangungunang tatlo sa capital, na karaniwang pangunahing clinic para sa mga karaniwang tao. Pinahahalagahan ng protagonist si Hansen dahil ginawa niya ng maayos at binati siya. Gayunpaman, nag-aalala si Hansen sa kanya, kaya nagtanong siya tungkol sa kanya. Nais itong pag-usapan ng protagonist mamaya, dahil gusto muna niyang kumain ng masarap na pagkain kasama si Hansen, at tiniyak na siya ang magbabayad. Laking gulat ni Hansen, dahil walang sweldo ang mga apprentice, kaya napaisip siya kung saan kumukuha ng pera si Raymond. Ipinaliwanag ng protagonist na nakakuha siya ng utang. Sa sandaling makapasa siya sa healer loan, nag-alala ito kay Hansen, at nagtaka siya kung bakit, bigla-bigla, ang kanyang senior ay kukuha ng utang. May mga dapat gawin ang protagonist, pero kung ano man ang mangyari, gusto niyang bayaran ang pagkain noong araw na iyon, pagkatapos nilang mananghalian, lasing na sila at hindi na nakakainom. Nakita ni Hansen na tuwang-tuwa ang kanyang senior, kaya napaisip siya kung dapat ba niya itong tanungin ngayon. Kaya't hinarap niya ito at tinanong kung maaari ba siyang magtanong sa kanya ngayon. Pinayagan naman siya ni Raymond na magtanong kaagad. Kaya nagtanong si Hansen kung maaari niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa pagkasira kung saan niya nakuha ang medical technique. Ikinagulat nito si Raymond, ngunit naisip ni Hansen na walang makakaalam na kahit na siya ay gumuho, kung siya ay maghanap sa paligid, siya ay makakahanap ng ilang natitirang kaalaman. Pinag-isipan iyon ng protagonist, na ikinatuwa ni Hansen, at nangako siyang hindi niya sasabihin kahit kanino. Kaya dapat niyang sabihin sa kanya. Ipinaliwanag ng protagonist na ang pagkawasak ay hindi umiiral, dahil nakuha niya ang kapangyarihan isang araw. Nagulat ito kay Hansen. Nagtaka si Hansen kung ano ang ibig sabihin nito, at ipinaliwanag ng protagonist na siya ay naglilinis, at ang kaalaman na hindi pa niya nakita noon ay dumaloy lamang sa kanyang ulo na parang isang himala. Gayunpaman, hindi naniniwala si Hansen sa kanya, at nagramble na kung ayaw niyang sabihin sa kanya, nagulat ito kay Raymond. Alam din niya kung gaano kababa ang tingin ng iba sa kanya, at sigurado siyang hindi niya gustong sabihin sa mga tao kapag nagkaroon siya ng talento na ganoon, ngunit maaari niyang sabihin iyon. Kaya siya ay naging malungkot at nag-iisip kung kailangan ba niyang magsinungaling sa kanya, ngunit sinubukan ng protagonist na linawin na hindi siya nagsisinungaling. Binati ni Hansen ang protagonist sa pagpasa sa pagsusulit, at agad na tumakbo palabas, sinabi sa kanya na aalis muna siya.